Samantala, sa Visayas naman, may libreng sakay na inalok ang Cebu Provincial Government para sa mga kababayan natin sa Cebu ngayong Semana Santa. Si Jessie Atienza ng PTV Cebu sa sentro ng Balita Live. Dito ako ngayon sa Cebu South Bus Terminal. Ito yung pinakamalaking terminal ng bus sa lalawigan ng Cebu. Makikita nyo sa likod ko na patuloy yung pagdagsa ng mga pasahero ngayong araw na uuwi sa kanya-kanyang mga hometown para sa Semana Santa 2026. Pagpasok pa lang sa terminal, makikita na nakakalat ang mga personnel ng Police Regional Office 7 sa paligid. May mga K9 units din na nag-iikot at inaamoy yung mga bagahe ng mga pasahero. Hindi pa ganoon karami yung mga pasahero pero inaasahan ang pagdagsay ng mga pasahero ngayong gabi hanggang sa madaling araw ng Huwebes Santo. Ayon sa administrator ng Cebu Bus Terminal na si Ahmed Quizon, may libreng sakay na inaalok naman ng Cebu Provincial Government sa loob ng 3 araw. 8 bus ang kanilang ilalaan para dito, 4 yung babiyahe papunta sa norte at 4 naman ang tutungo naman sa southern part ng Cebu Province. Makakasakay dito yung mga kababayan nating senior citizen, mga persons with disabilities o PWDs, yung mga buntis at yung mga pamilyang may dalang mga maliliit na bata. Dagdag ng administrator, magbibigay din sila ngayon ng diskwento sa terminal fees ng mga bus na dadaan sa mga terminal. Tulong na rin nila ito ng LGU ng Cebu Province sa mga bus operators at mga driver sa panahon ngayon na patuloy ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Dito, Trixie, sa kinalalagyan natin ay naka-aircon ang waiting area ng mga pasahero at meron ding mga comfort rooms na magagamit ng libre ng publiko. May mga medical personnel din na naka-standby para makaresponde sa kung sino man ang mga ngailangan ng medical na atensyon. Kanina, Trixie, ay nag-ikot din si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa 2 bus terminal para personal na makita yung sitwasyon at yung operasyon ng 2 bus terminal. At ayon naman sa tala ng administrators, sa nagdaang 2 araw sa 2 bus terminal ay nasa 34,000 na mga pasahero na ang dumaan sa 2 bus terminal at inaasahan na mas darami pa ang dadagsa ngayong hapon. Ilang araw pa bago mag-Semana Santa ay wala pang naitala ang PRO7 na security threat. Pero una nang nag-deploy ang PRO7 ng nasa 10,000 mga pulis sa Cebu Province at Bohol Province na siyang magpapatupad ng mahigpit na seguridad para matiyak na magiging matiwasay ang Semana Santa sa buong Central Visayas. Yan muna ang mga huling balita mula dito sa Cebu. Balik sa inyo dyan sa studio. Trixie. Okay, maraming salamat, Jessie Atienza.